Marami pong salamat. Welcome sa channel. At sa isa sa mga naunang episodes natin, na-i-share ko sa inyo yung tungkol sa culture shock. May mga areas, mga ways, habits, practices na maaaring maging source ng ating culture shock. Bakit importante ang culture shock? Kasi malaki ang impact nito sa adjustment natin sa abroad. Magtatrabaho ka, nagkaroon ka ng culture shock, sa tingin mo walang impact ito sa trabaho mo. Malaki ang impact nito. O kaya, hindi ka pa nagsisimula, hindi ka pa nga nakakapag-abroad, pinaghahandaan mo pa lang, meron ka ng culture shock. So, isa pa rin yun. Ngayon, dadagdagan natin yung discussion na yon. Ito yung 20 ways para maiwasan natin ang culture shock kapag nasa ibang bansa tayo, nasa ibang kultura o nasa ibang lipunan. For example, Kristiyano ka, napunta ka sa predominantly Muslim country o isang klase ng bansa na ibang-ibang relihiyon. Kaya wala relihiyon. Meron bang gano'n? Depende. Mahirap i-disclose kung saan yan. Pero anyway, so that's as far as religion is concerned. Pero meron ding mga, for example, pagkain, choosy ka masyado, picky eater ka, ang talagang gusto mo lang yung mga Pinoy foods. Mahilig ka sa kanin, pero napunta ka sa bansa na hindi sila kumakain ng kanin. Paano na yun? So, yung mga ganun ba? So, number 1, do your research. Kailangan natin kahit paano aralin natin. Lalo na sa panahon ngayon, ang Google ay isa ng very popular source. Dati kailangan mo pang pumunta ng library para magbasa. O kaya kailangan mo pumunta ng bookstore para either makibasa o bumili ng libro. Para aralin ang kultura ng isang bansa o ng bansang pupuntahan mo. Pero ngayon, andyan na si Google eh. Andyan na ang ChatGPT, marami ng mga artificial intelligence na processes, na mga softwares o programs ang pwedeng makatulong sa atin. Ito ay malaking tulong pagre-research mo para makapag-prepare ka ng maayos sa pupuntahan mo. Kasi yung encounter natin sa bagong kultura, maaaring very big ang impact mo. Para kang sinuntok o para kang sinipan ng kabayo. Number 2, be open-minded. Try to be willing to accept that there are different ways of doing things. Ganito kami mga Pilipino, siguro ganyan sila. Siguro naiiba sila kasi sa amin. Don't judge or criticize the things that are different from what you are used to. So, may mga countries na sobrang conservative. Parang sasabihin mo, ang corny-corny naman nila. Kaya ang killjoy na naman nila. Dahil sobrang conservative nila. Ganyan talaga sila. For example, may certain Middle Eastern countries na makita lang kayong magkatabi sa isang parke. Ituturing na kayo ng mga pulis na may relasyon. At kapag tiningnan kung hindi kayo married, ipapakasal kayo. Sakit na. Nagkita lang kayo sa park pero you ended up being married. Anyway, so yung number 3 is be patient. So, malaking bagay ang pasensya. Alright? So, it takes time to adjust to a new culture. Yun talaga ang kailangan nating isipin. Hindi madali. Hindi pwede in a snap. Overnight. Dahil nasa Canada ako, Canadian na ako. Hindi pwedeng ganun. Hindi possible ang overnight adjustment. So, ang importante kasi sa atin yung sense of comfort. Yung komportable na ba ako sa lugar na to? Komportable na ba ako sa mga gagawin ko? Komportable ba ako sa
magiging workplace ko. Kunyari, sa Pilipinas, ang workplace mo, taga Mandaluyong ka, pero ang workplace mo Makati. Either nagda-drive ka ng kotse mo o sumasakay ka ng jeep o bus sa EDSA. Mabilis lang yun di ba? Ang dali-dali lang. Kung walang traffic, mabilis lang yun. Pero ang bago mong workplace sa Canada, 2 hours ang drive. Galing sa apartment mo, galing sa bahay mo. Bagong adjustment yun. Or, yung isa pang reality na dati, public transportation ang ginagamit mo, ngayon napilitan kang mag-drive. So, sa gitna ng daan, nanginginig ka dahil hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So, it takes a lot of patience para mangyari ito. And we can deal with cultural differences or culture shock by being patient. Another one is be respectful. Be respectful. Show respect for the customs and traditions of the country, the culture or the society you are visiting or you are working with. Kasi ito, malaki ang tulong nito. May mga cases na pumunta sila sa isang lugar. Ang unang-unang ginawa nila ay nag-create sila ng violation. Kunyari, sa isang Middle Eastern country, bawal ang alak. Pumuslit sila ngayon ng alak. O kaya, pumunta ka ng US. Sa US, masyadong mahigpit sa mga port of entry ng US. Masyadong mahigpit sa mga agricultural products. Ayaw nila na may makakapasok ng mga agricultural products, tapos yun ang magpo-cause ng mga sakit sa agriculture ng Amerika. So yun po ang dahilan kung bakit pinagbabawal tayong ng mga gulay, ng prutas, suha, yung mga ganon. Bawal dalhin yun unless napakaganda ng pagkakabalot mo. Bawal ang mga tuyo, dilis, yung mga ganon. Hindi yun katanggap-tanggap sa port of entry sa pagpasok mo ng Amerika dahil may mga agricultural products yun. So, kailangan pinoprotektahan lang nila kung ano ang meron sila, ang local ecosystem nila. So, sana maintindihan natin yan. Sana maging bahagi yan ng respeto. Panlima, learn the language. Ayun, ang language, very important. Kung papunta ka sa English-speaking country, Canada, United Kingdom, USA, walang problema yon. Pero, or dun sa mga may proficiency rin sa English language ang mga magiging employer mo. Pero kung pupunta ka sa isang lugar na sobrang conservative talaga sila pagdating sa language nila, you really need to learn their language. Certain European countries, especially, for example, France. Sa France, hindi sila mag-a-adjust sa'yo pagdating sa language. Ikaw ang mag-a-adjust sa kanila. So, you had to pack at least some words, some French words, bago ka pumunta ng France at bago ka magtrabaho doon. Baka hindi kayo magkaintindihan. Okay, so, number 6, make friends with the locals. So, by making friends with locals, mas madali ang adjustment. Mas mami-minimize yung culture shock dahil kahit minsan sila na mismo ang i-introduce sa iyo sa sarili nilang kultura ng sa isang paraan na katanggap-tanggap mo. Another is join a cultural exchange program. So, yun. Maganda ring mag-join sa mga cultural communities. Nung pumunta kami sa California, may mga maliliit na patches ng mga Japanese, mga Thais, mga Vietnamese, and so on and so forth.
magandang involved din sa kanila para mas ma-minimize yung culture shock dahil maaaring may mga senior members sila na kabisado na kung paano mag-a-adjust sa bagong kultura. Another one is read books and articles about the culture. So ito yon. So maliban doon sa pagre-research natin, ano kaya ang nangyayari sa workplace ko kung andun ako sa ibang bansa. Pwede ano rin tayo, magkaroon din tayo ng konting background tungkol sa sa kulturang pupuntahan natin. By reading books, by reading magazines, watch movies and TV shows from the country. Ito yon. So, pupunta ka sa France again. From time to time, immerse mo na ang sarili mo sa French music, sa mga films na French. Kasi yun lang talaga ang paraan. Walang ibang shortcut. Para matutunan mo ng mas madali ang language nila, ang kultura nila, at kung ano pa man. Ako, personally, para sa akin, ang French food bland. Matabang, ayun. So, siguro sa inyo, point of view ko po yon. Hindi ko nilalahat. Okay? So, kung sa inyo, okay yon. Sa akin, medyo bland ang kanilang luto. Dahil siguro, mataas ang panlasa na nakasanayan ko sa United States. Mataas ang panlasa ng mga Amerikano. So, pag pupunta ka sa mga American restaurants, mataas talaga ang lasa ng kanilang mga pagkain. Another one is listen to music from the country. So ito rin, isa rin to sa mas makakapagpadali ng adjustment natin, mas ma-minimize natin ang culture shock because of music. Try the food, isa pa to. Try the food. This is a great way to experience the culture. So, kung pupunta ka, kunyari, magtatrabaho ka sa Turkey, magtatrabaho ka sa Oman, magtatrabaho ka sa kung saan man dyan, o kung ano man na African country, siguro mas magandang itry na natin kahit papano ang mga pagkain nila. Dahil, after all, yun ang magiging bahagi ng buhay natin sa pang-araw-araw. So, maaaring malayo ang bibilhan mo ng bigas. Maaaring malayo ang bibilhan mo ng isdang kinakain mo o karne o kung ano man. Number 12, be yourself. Don't try to be someone you're not just to fit in. So, wag kang mag-pretend na medyo may ere, may kayabangan just because you are trying to adjust. So, mas ma-appreciate ka ng mga tao, ng mga locals dyan sa country na yan kung magpapakatotoo ka. So, kung mahirap para sa iyo ang adjustment, sabihin mo yun sa kanila. Seek for help. Ask for support. Number 13, don't be afraid to ask for help. Gaya ng sinabi ko. Don't be afraid to ask for help. If you are struggling to adjust to the culture, may mga office mates ka siguro, mga katrabaho ka, o maaaring may mga kakilala ka sa kapitbahay o kung saan man na maaaring makatulong sa'yo para mas makapag-adjust ka. Number 14, take it easy. Don't try to do too much too soon. Gaya ng nasabi ko, ang adjustment hindi overnight. So, sige lang. Sabi nga niyan, try and try until you die. Joke lang. Try and try until you succeed. Okay? So, ang adjustment natin mas madali kapag medyo relaxed ang buhay natin. Kaysa dun sa, kailangan kong gumising ng napakaagang masyado kasi grabe ang traffic. Ayun, ang time mo ay 7:30 pero 3:00 pa lang nasa parking ka na. Parang ang corny-corny naman ng ganun. Diba? Number 15, enjoy the experience. Alright, traveling to a new country, culture, or society can be a great experience. So, let's embrace that. Magtatrabaho ako sa ganitong country. Susulitin ko na sa paraang kailangan kong bumisita sa mga lugar kung allowed akong bumisita.
Kung kunyari, kung ang employer ko ay bibigyan ako ng mga day offs, o kung stay in man ako, pwede akong lumabas. So, i-consider ko yun. Kahit magsimula ka sa mga kalsada lang, yung, alam mo yun, yung mga paglabas lang ng bahay. So, aralin mo yun. And most importantly, enjoy the experience. Number 16, be flexible. Things don't always go according to plan. So, huwag tayong masyadong mag-create ng napaka-strong na expectation na hindi na mababalik. Dahil maraming pagkakataon na ang reality ang magte-test sa'yo. Yung mga expectation mo, hindi naman talaga totoo. Hindi naman talaga mangyayari. Sasabihin sa'yo, ang ganda-ganda dyan sa lugar na yan. I bet mag-i-enjoy ka pagdating mo doon. Yan pala maganda. Ako, to be honest with you, nung dumating ako sa Amerika for the very first time in my life, sabi ko, ito ba ang Amerika? Bakit puro nagsisilakihang plantation ng mga mais, cotton, at kung ano-ano pa mga root crops. So, medyo yung expectation ko, nag-fail ka agad dahil mataas yung expectation ko. Sabi nila, ganito ang United States. Pagdating ko doon, wala naman ako makita. Ayun. So, another one is don't sweat the small stuff. So, don't be stressed out with, petty matters. Na napagalitan ka ng boss mo. So siguro magandang i-rationalize natin. Pag-isipan natin, bakit kaya ako napagalitan? Dahil lang naman sa simpleng bagay, huwag mong dibdibin masyado. Kasi, just do better next time, sabi nga niya, diba? Huwag mong dibdibin masyado na halos ikamatay mo na. Kasi parang unfair naman yun. Number 18, have fun. Traveling should be fun. So relax, enjoy yourself, and make the most of your trip. Papunta ka doon, huwag naman yung kalong-kalong mo ang bagahe mo dahil ayaw mong mawala. Siguro hindi naman mawawala yan. Enjoy, relax. No? So, the more na tighten ang mga muscles mo sa katawan, the more na mas magkakasakit ka, hindi ka mag-i-enjoy at lalong hindi mo magagawa ang trabahong inaasahan sa'yo. Number 19, celebrate your success. Simpleng bagay. Ay, napunta na ako sa ibang bansa. Success na yon, level 1 success na yon. So, hindi pa ako nagtatrabaho, wala pa akong kakilala, pero nasa ibang bansa na ako, level 1 success na yon. So, celebrate that. Celebrate small successes. Nakatuntong na ako nang nag-hello hi ako sa mga amo ko. Maganda naman ang treatment nila sa akin. Celebrate that kind of success. And number 20, don't give up. So, ang culture shock, it can be tough, but at the end of the day, let's realize na huwag tayong mag-give up. Huwag tayong magpadalos-dalos. Huwag nating sabihin na darating ko lang kahapon pero ganito na ang nangyayari, aalis na ako bukas, tatakas ako. And isipin nyo na lang po, marami kayong utang sa Pilipinas. Di ba? Sabi ko nga kanina, may agency fees tayo na binayaran, tandaan nyo yan. So kung mag-give up ka, wala ka ng trabaho, bumalik ka na sa Pilipinas na empty-handed, walang kahit ano, may babayaran ka pang malaki. So, siguro, i-consider natin yun. You've been brave in making a great decision. So, sinimulan mo na, pagpatuloy natin. Okay? Don't give up. I-share ko lang sa inyo ang personal experience ko sa Amerika. So, ako, teacher ako. Nung nasa Pilipinas ako, very respectful ang mga estudyante. Pagdating ko dito,
ang unang pinagturo sa akin ay secondary education. So, ano kaagad ako, dahil special ed ako, special ed teacher, case manager kaagad ako ng 11 and 12 grades. Yun yung mga, di ba, junior and senior na sa high school. My goodness. Sila yung, feeling ko mas matanda pa sila kaysa sa akin. Hindi naman, joke lang yun. Figuratively lang yun. The point there is, mga adults na kasi sila, more than 18 years old. So, at yung nila, mga kabarubal na talaga yung kanilang trato sa mga teachers. Hindi kanila basta-basta igagalang. Lalo na kapag, foreigner ka. Mahirap mag-establish ng rapport sa kanila. So, nung time na yon, naisip ko rin. Sabi ko, kung mag-give up ako, madali lang. Aalis na ako. Sabihin ko na, tatawagan ko lang ang principal ko, sasabihin ko, bye. Uwi na ako bukas. Madaling gawin yon. Pero, paano na yung mga utang ko? So yung ang puntong gusto kong i-share sa inyo is sa ginawa nating major decision, may magkaroon na rin tayo ng sense of continuity. I-sustain na rin natin yung yung desire natin na maging successful. Na madali lang mag-give up. Pag-give up, andyan lang. Pero, ano mapapala mo? Kapag nag-give up ka, loser ka. Diba? Sabi nga niyan may kasabihan nga na, quitters never win. Kapag nag-quit ka, hindi ka mananalo. Alright? Sana po, nag-enjoy uli kayo sa bago nating episode natin na to. 20 ways to deal or to avoid culture shock. Kung nagustuhan niyo po itong episode na to, ini-invite ko kayo na samahan ako. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko para sa marami pang mga topics na i-discuss na i-share natin tungkol sa buhay Pinoy sa abroad. Maraming salamat.